May third impeachment complaint mga kababayan na sabi ipa-file laban po kay Sara Duterte. May dalawa na pong impeachment complaint. Ngayon, sabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, may third impeachment complaint daw na naririnig siya na ipa-file laban kay Sara Duterte. Ngayon, may mga nadinig tayo, mga kababayan, na mga statements mula sa mga members ng Congress. Congresswoman Luistro, fast track mode possible if Sara impeach raps not yet referred, referring to Ombudsman Rimulya. Ang nagsalita po siya, na-interview kanina si John B. Rimulya. What he saw was a communication within ICC which says that there might be an impending arrest warrant for Senator Bato. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. May third impeachment complaint mga kababayan na sabi ipa-file laban po kay Sara Duterte. May dalawa na pong impeachment complaint. Ngayon, sabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, may third impeachment complaint daw na naririnig siya na ipa-file laban kay Sara Duterte. So sabi dito sa balita ng Billionaire News, House Deputy Minority Leader and mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima said that she heard, nadinig niya daw, na may magpa-file pa ng isa pang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pangatlo na to. Yung pangalawang impeachment complaint ay yung dalawa, na i-transmit na mga kababayan sa opisina ni Boji D. Sa interview, De Lima also said that she was happy to learn that an impeachment complaint she endorsed along with Akbayan Party List Representative Percy Sindanya was already transmitted by the House Secretary General, si Cheloy Garapil po, to the office of the Speaker. The complaint filed by the Makabayan Coalition was also transmitted to the office of the Speaker, kay Speaker Faustino D. And based on the Supreme Court resolution issued on January 28, De Lima said, the Speaker's office has 10 session days to include the impeachment complaint in the order of business of the plenary. So may 10 araw na session days para isama na sa order of business. So expected sa Monday, ito ay parte na ng order of business ng Congress. Since they filed the complaint on February 2, De Lima said, nakatatlong session days na. So after its inclusion sa order of business, paliwanag mga kababayan ni De Lima, yung plenary has 3 session days daw to refer it to the House Committee on Justice, which would trigger the 1-year bar rule. Ngayon, may mga nadinig tayo, mga kababayan, na mga statements mula sa mga members ng Congress, member ng Justice Committee. In fact, ngayon may statement si House Committee on Justice Beatrix Luistro. Ganon din kanina, may pinalabas na statement si Terry Ridon, isa ding abogado, na pwede din gamitin yung fast track mode na hindi na po i-refer. Basta hindi pa na i-refer pala mga kababayan sa Committee on Justice, pwede nang direkta na i-transmit sa papuntang Senado, iakyat sa Senado. Pabilisin na po ninyo habang Senate President si Tito Sen. Sabi kanina ni Tito Sen, ready na daw siya. Excited na si Tito Sen. So sabi dito sa balita mga kababayan. So in other words, pwede pang maghintay kung meron pang iba dyan na magpa-file. Ang balita ko nga, may narinig ako, meron daw pangatlo na impeachment complaint na ipa-file sa Monday, sabi po ni Laila de Lima. So kung hahabol yan sa Monday, kung ipa-file sa Monday, it's still well within the 10 session day period within which the House Speaker would have it included in the order of business. So wala pang nalalatag dyan na patakaran, wala pang lumalampas dyan. In other words, hindi pa yan lumalampas doon sa 10 session days base sa rules ng Congress. As interpreted ng Supreme Court, doon sa kanila ang January 28 resolution, paliwanag po ni Laila de Lima. When asked whether she had heard if the third impeachment complaint against Duterte already secured the required 1/3 endorsement of the House members in order to immediately transmit in the Senate
De Lima responded in the negative. As of now, wala akong naririnig kasi po, di ba yung nangyari noon? Last year, ganun yung nangyari po. Yung pangatlo, third impeachment complaint, may pirma na ng 215. Ayun ang in-endorse mga kababayan, out transmit sa kasi more than the required one-third of the members ng Congress yung nakapirma. Kaya mabilis sana na naakyat. Wala nang referral sa Committee on Justice. So tingnan natin kung parehas yung mangyayari. Ito yung pinag-uusapan ngayon, mga kababayan. Para niya, Mr. Maravillas, gigil na yung mga members ng Congress na ma-impeach si Sara. Deserve naman po na ma-impeach yung Vice Presidente. Di ba? Long overdue, mga kababayan. So, as of now, sabi ni De Lima, wala pa akong naririnig. Pero I must say na wala namang hindran for the House itself nang by one-third na gumagalaw sila at this stage. Pwede naman kasing simultaneous yung pagtanggap ng mga complaints by private citizens as endorsed by House members. Wala pong impediment or hindrance legally and technically, paliwanag po ni Leila De Lima. When asked if she would support, if ever, there is a complaint that already has the required one-third signature, sabi ni De Lima, iso-support niya, pipirma siya. Mas mapapabilis kaya, actually, mas prefer namin yon. Pero okay yung kung walang ganon, na fast mode, para malantad na kaagad, ipakita na kaagad yung mga ebidensya before the Committee on Justice. So, kung ano yung mangyayari sa Monday, abangan po natin, kaabang-abang ang mga kaganapan sa Monday. Kung dadaan pa po sa committee hearing ng Committee on Justice, yung impeachment complaint tulad ng pinail sa ating Pangulong Bongbong to determine the sufficiency in form and in substance. Parehas na procedure sa Committee on Justice. O na-determine nila siguro, na-review na, then importante yung firma ng 102 members ng Congress. And that is the so-called fast-track mode. Ito yung sinasabi rito. Binanggit mga kababayan ni Congresswoman Luistro, fast-track mode possible if Sara impeach Raps not yet referred. Ibig sabihin, kung hindi pa siya na-refer mga kababayan sa Committee of Justice. Ganon din yung paliwanag ni Terry Ridon kanina. So, ibigay ko sa inyo yung balita dito, mga kababayan. Sabi ni Batangas Representative Gervil Luistro na yung impeachment complaint, pwedeng fast-track mode yung gamitin method. It is still an option as long as the two complaints filed have not been referred to the House of Representatives Committee on Justice. Ito yung pinag-usapan nila the other day. Dalawa, yung kanina na sinasabi ni Leila De Lima, yung pangatlong impeachment na sabi, posible, baka i-file ng kanilang mga kasamahan or endorse ng kanilang kasamahan o baka hindi man niya alam kung may pirma na yon ng required numbers ng Congress. So yun nga yung hintayin natin. Pero itong dalawang nauna na impeachment complaints, pwede din itong ma-fast track. Kung ito na dalawa ay pipirmahan ng one-third. So sabi dito, however, Luistro said that caution must be exercised as the fast track was the reason why the first impeachment attempt against Duterte noong February 5, 2025 was deemed unconstitutional ng Korte Suprema. So mag-iingat na sila ngayon. The Supreme Court said that the fourth impeachment complaint violated the one-year bar rule. Apat pala noon, nakalimutan natin. Which states that only one impeachment proceeding can be initiated in a year. So yun mga kababayan, mag-iingat na sila ngayon, baka ma-technical maulit mga kababayan, makalusot si Sara Duterte. Pero tingin natin, baka hindi na makalusot ngayon si Sara Duterte. At yung Senado po, hindi na mag-archive. Bakit naman anya Mr. Maravillas yun ang paniwala mo? Tingin ko po, unang-una, kulang na sila, yung mga Duterte senators po, nabawasan na. Di ba siyam sila? Tapos yung sa members ng nasa majority, may mga gumaganon-ganon. In fact, yun na nangyari. May mga nasa majority dyan, mga kababayan, kasama doon sa nag-archive. So yun, kaya hindi nangyari yung impeachment trial. Technical pa
ng Korte Suprema, talagang wala na. But this time, ang tingin ko mga kababayan, baka mag-iba na ang political climate sa Senado. Lalo't naiipit yung mga Duterte senators. And some of the senators na gumaganon-ganon, na still allied, yung namamangka sa dalawang ilog, na may mga business interest, tulad ng pamilya Villar, yung dalawang Villar, si Camille at saka si Mark Villar, mag-iingat po. Di ba? Naipit na din po yung pamilya Villar. Tapos si Loren, mag-iingat din po sa pag ganon-ganon. Si Loren, nasa majority siya pero gumaganon-ganon. Si Libeste, yung anak niya, nakokontrobersya mga kababayan at malamang sa malamang tuluyan. Plus, mababawasan pa other than si Bato de la Rosa. Bakit? Other members ng minority tulad ni Chis Escudero, mga kababayan, Joel Villanueva, at saka si Jingo Estrada, malamang mabawas na rin because of the plunder case na nirekomenda ng Senate Floribon Committee laban dito sa tatlong mga senador. So, 4 na yung mababawas. Madadagdagan pa ng isa. Bakit? Adadang nagtatago si Bato, una nang nabawas. Madadagdagan pa ng isa. Possibly, si Mark Villar, nalalagay din po sa alanganin kasi madalas nang mabanggit si Mark Villar. Nasabit din mga kababayan sa flood control scandal. Dati siyang DPWH Secretary. Nagets na ninyo? At malamang ngayon, dumiin na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gamitin na yung kamay na bakal. Nakita natin yung statement kanina. Balaan niya sila. Alam na nila kung anong gagawin nila. Tinanong si President Bongbong Marcos ng mga reporters kung anong masasabi sa impeachment complaint laban kay Sara. Ang reading natin, iba. Dati kasi, noong isang taon, ang ating Pangulo, categorical yung statement niya. Kinontra niya yung impeachment. Ngayon, pinabayaan niya. Sabi niya, balaan niya yung Congress. Wala man na niya. That's not my... Trabaho nila yan. Alam na nila kung ano yung kanilang gagawin. Alam nila niya. Bahala sila dyan. Ibig sabihin, ayaw niyang makialam. Noon, nakialam siya kasi kinontra niya eh. Ano ang ibig sabihin na bahala yung Congress? Ang ibig sabihin, kung ako ang mag-interpret mga kababayan, that is a go signal. A green light for Congress na cornerin na si Sara. Sabi dito, what he, referring to Ombudsman Rimulya, ang nagsalita po siya, no? Na-interview kanina si John B. Rimulya. What he saw was a communication within ICC which says that there might be an impending arrest warrant for Senator Bato de la Rosa. So nagbago na naman po yung statement ni Rimulya. Dati, sabi ni John B., nadinig ko niya may digital copy. Wala anyang arrest warrant kay Bato. Nilinaw ni Secretary John B. Rimulya na walang inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa kalihim, isang komunikasyon sa ICC na nagsasabing posibleng ilabas ang arrest warrant o mano ang nakita ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Rimulya. Matatandaan na nag-ugat mula sa Ombudsman ang ulat na may arrest warrant na ang ICC laban sa senador. Sinabi ng kalihim na nasa Davao City de la Rosa na hindi pa muli pumapasok sa Senado mula pa noong Nobyembre. As far as I am concerned, there's none. But there might be, sabi ni Rimulya sa programang The Big Story ng One News. Ano niya, Mr. Maravillas, ang reading mo dyan sa mga palabas na statement, palabas na balita ni John Big? Baka kung sa tawag dito sa amin, patibog. Pero finally, si Bato de la Rosa lumabas na. Pag lumabas na, nakabang na yung warrant of arrest na isi-serve ng PNP na pinadaan sa Interpol. Di ba? Paduda ito. Kaya I think lalo na magtatago si Bato de la Rosa. So yung siyam na minority senators, nabawasan na ng isa. Mababawasan pa ng 4. Ang mauna, mga kababayan, siguro si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva. Sunod si Mark Villar. Kasi nasa case build-up si Mark Villar. So, ilan na sila? 5. Matitira sa mga Duterte senators, si Jaime Marcos, si Robin Padilla. O, ba? Natunaw na. So, yung mga gumaganon sa may majority, pero may alliance pa rin, gumaganon-ganon sa Duterte, mag-iisip na yan.
Ay hirap na niya. Lalo kung dumiin pa yung ating Pangulo. Para nga niya naging totoong tigre na yung ating Pangulo. Nagtatrabaho pa ilalim. Mag-iingat na sila. Mga kababayan, di ba? Kasi ako tingin ko, ang reading ko mga kababayan sa statement kanina ng ating Pangulo, it is a green signal. A green light for Congress. Gawin na niya nila yung trabaho nila. Dati, yung statement ng ating Pangulo, hindi niya. Ako, kung tatanong ni, ayoko. Nakakagulo lang niya yan. Pero ngayon, iba na yung statement niya. Ay, wala niya akong reaction, sabi ng ating Pangulo. Sa Kongreso niya, that is their job. They know kung ano ang dapat nilang gawin, kung anong trabaho nila. Reading between the lines, mga kababayan, alam na, nagets na ninyo. Ito na naman yung fake news ng mga DDS. Colostomy daw kasi may bukol. Pinakalat ng Tatak Duterte updates. Colostomy po, bag na ba yan? Ano sa tingin ninyo? Asking only. Uwi ka na BBM sa inyo, alagaan ka ni ading mo para magamot ka. Sabay naman yung mga reactions ng mga kapwa nila, mga bugok. Yung kanina yan, mga kababayan, sa groundbreaking ng PLN, yung doon sa Maynila, basta may groundbreaking kasama si Isko Moreno. Malinaw po, bumubukol siya dito. Baka yung lalagyan lang antipara, o kung hindi yung parang kung hindi lalagyan niya ng antipara po, baka yung kamiseta niya, binigyan na naman po ng masamang kaulugan ng mga DDS. Ganyan kasi ang mga DDS, masama yung utak nila, masama ang laging iniisip kasi masama ang puso nila, maitim ang kanilang budhi. Yan ang dahilan kung bakit sila masasama lagi ang lumalabas sa bibig kasi biblical siya. Itong latest ngayon, name cited and blue ribbon na partial report will remain. Hindi man tatanggalin siya kasi yun ang lumabas sa ebidensya. Pag na-mention sila, sabi dito, sa investigation, definitely they will be mentioned. There's no doubt. Maski former senator, incumbent senator, sabi po ni Lacson. So yung mga napangalanan po, partial report na pig-recommend po for filing of criminal complaints against incumbent senators Chis Escudero, Jingo Estrada, and Joel Villanueva, as well as former Senator Bong Revilla, over their alleged links to anomalies in flood control projects investigation. So it will remain. Yan ang mga sword of Damocles. Yun lang mga kababayan, yung short video natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.